Muli isang mapagpalang pagbati ang aking pong pinapaabot sa inyo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At muli po tayong nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon na bagamat tayo po ay hiwa-hiwalay physically, pero ang ating puso at ang ating isipan ay sama-sama, nagkakaisa, na tayo po ay nagnanais na magbigay ng pinakamataas na uri ng pagsamba sa ating Panginoon. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa, tayo po ay papasok sa panibagong paksa na ating pag-aaralan for our lesson for this week. January 2 to 8. Ayun po ang petsa na ating kumbaga ay nakatalaga para sa pag-aaral ng ating lesson sa sanlinggong ito. So pumasok na ho agad tayo sa second week ng ating pong quarterly lesson for the year 2021, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So without further ado, tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli naming pinapasalamat ang pagkakataong ito. At bagamat kami po hiwa-hiwalay, narito po nagkakaisa kami na kayo mapapurihan at amin pong gagawin ito ng may pagpapakumbaba. Inaangkin po namin na kami walang karapatan maliban na tingnan nyo kami sa katwiran ng aming Panginoong Kristo upang ang aming paglilingkod ay maging katanggap-tanggap sa inyo. At nawa ang Banal na Espiritu ang patuloy na pumatnubay at kami po ay maliwanagan sa mga bagay na aming dapat malaman. Salamat po Panginoon, nakasiguruhan na inyong patnubay, pag-iingat, pagmamahal ang mararanasan habang aming isasagawa ang pag-aaral na ito, alang-alang pong lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo na sinayang tagapagligtas. Amen. So manggili kong kapatid kay Kristo, muli maraming salamat po sa inyo dyan. At tayo po ay muling umabot. Pasalamatan natin Panginoon, umabot tayo sa panahong ito. At tayo po ay muling maglilingkod sa Panginoon. Pero bago po yun, pasalamatan po natin muli ang ating mga giliw na taga-subaybay. Ano po? Lalong-lalo na kayo mga kapatid na hindi lang nanonood kundi nag-share ng ating program. Maraming salamat po sa inyo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Hindi ko man mabanggit ang inyong pangalan, ay Diyos na po ang bahalang magbalik ng blessing sa inyong ginagawang hindi lang panunood kundi pagbabahagi ng ating programa. At good news, purihin ang Panginoon, bukod sa tayo po'y buhay sa panahong ito, ay good news po tayo, yung atin pong isa sa pinakamasipag na sharer ng ating program, which is si Sister Delma Belo Rosario, dyan po sa Brisbane, Queensland, Australia, ay nag-message po sa akin kanina. Nag-message po sa akin. At yung pinakahihintay po natin, mga giliw kong kapatid kay Kristo, yung pinakahihintay natin, yung araw na siya po ay mababautismuhan, ay mangyayari na po, if God's will, kaya ipag-pray po natin, mangyayari na po yung kanyang bautismo sa darating na January 30. January 30. So, patuloy po nating ipanalangin ang ating kapatid na Delma, na sana po ay patuloy niyang maranasan ang patnubay ng Panginoon at walang anumang maging hadlang na magawa ang kaaway para hindi na hindi na mahadlangan yung kanyang pagnanais na siya po ay mabautismuhan. At nawa kumbaga patuloy siyang magamit ng Panginoon sa kanyang panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. At isa pa sa good news, bukod po sa mabibinyagan na siya, purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon, ay isa na rin po siya sa magiging Sabbath School teacher doon sa kanyang magiging local church o naaaniban sa Brisbane, Queensland, Australia. Sandali lang po. Okay po, so ayan, kaya atin pong patuloy na ipag-pray si Sister Delma, sana po ay talagang wala nang maging hadlang sa kanyang panukala na ipagkaloob ang kanyang buhay at ipaglilingkod niya ito sa Panginoon. Ayan po, so ngayon ay tayo po'y papasok na sa ating ikalawang linggong pag-aaral dito po sa ating quarterly lesson, which is the book of Isaiah. At ang ating pong pag-aaralan sa sanlinggong ito ay may pamagat na crisis in leadership. Crisis po pagdating sa pamuno o pamunuan, way back sa panahon po na pinag-uusapan natin itong sitwasyon
sa panahon ni Propeta Isaiah at ng bayan ng Diyos. Particular, ang focus halos ay ang Kingdom of Judea o ang kaharian ng Judea, kasi ulit-ulitin po natin, ng panahon ni Haring Solomon, lalong-lalo na po nung siya'y mawala na, ay nahati na po ang bansang Israel sa dalawang kaharian, Northern and Southern Kingdom. Yung kabila, yung North, ang kanilang capital is Samaria, at ang Southern, ang kanilang capital is Jerusalem. So, ang focus po ay dito sa kaharian ng Judea, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At titingnan po natin kung ano itong sinasabing krisis ng pagdating sa tinatawag na pamumuno o mga pinuno sa panahong ito. Kaya nga po ang ating pag-aaral sa sanlinggong ito, ang focus po ay titingnan natin kung ano ang nangyaring krisis sa pamunuan sa kaharian ng Judea at kung ano yung mga malungkot na sumunod na mga pangyayari after na mamatay itong ating pag-aaralang hari ngayon sa gabing ito. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ano na yung mga sumunod na pangyayari after this? So, without further ado, ang atin pong memory text o yung pinakapusong talata na ating pag-aaralan sa sanlinggong ito ay wala iba kundi ang nasa Isaiah chapter 6 verse 1. At titingnan po natin, ano po ba itong sinasabi dito sa Isaiah chapter 6 verse 1? Ang sabi po dito, noong taong namatay si Haring Oseas, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. So, mga kapatid, meron pong binanggit na meron pong binanggit na pangyayari, may binanggit na panahon, at kung ano yung nakita ni Propeta Isaiah sa pagkakataong ito. Okay, so again, ang focus ng ating pag-aaral ay yung crisis of leadership sa kaharian ng Judea. At ganoon din kung ano yung mga malungkot na na pangyayari after po mangyari nga itong bagay na ito, which is ang kamatayan ni Haring Hosea. By the way, ang sabi nga po dito, the king is dead. Okay? Ang hari ay Ang hari ay namatay. Katulad ng katulad ng ating nabasa, di na natin uulitin, basahin niyo na lang ulit Isaiah chapter 6 verse 1. Ang sabi dito, ang katanungan, Isaiah chapter 6 verse 1 talks about the death of King Hosea. Read 2 Chronicles 26 and then answer this question. Basahin niyo po ang ikalawang Kronika, Kapitulo 26. Binasa ko na po ito, kaya pakibasa niyo na lang kung hindi na natin iisa-isahin para wag masyadong humaba ang ating pag-aaral. Again, 2 Chronicles chapter 26. At ang sabi dito, ano yung katanungan na dapat sagutin? What is the significance of King Uzziah or Osea's death? Ano daw po yung kahalagahan ng kamatayan ni Haring Hosea? Tingnan po natin, sa pag-aaral po ng ating lecture ngayon sa gabing ito, ay tingnan natin ang konting backgrounder kung sino itong si Haring Hosea. Say dito, different perspective can be given regarding the death of this king. May iba't iba daw pong pananaw tungkol sa kamatayan ng haring ito. Ay dito, although Uzziah's reign was long and prosperous, bagamat po mahaba ang panahon na ginugol ni Haring Hosea sa kanyang paghahari at napaunlad niya po talaga, sabihin na natin, when it comes to trade and industry, ay talagang maunlad ang bansang Israel sa panahon sa panahong namumuno itong si Haring Hosea, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Tapos, when he had become strong, nung siya naman po'y naging makapangyarihan, ay siyempre, sumisikat, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ang nangyari naman, he grew proud to his destruction. Yun lang. Dahil nga po sa sumisikat siya, iginagalang po siya, pati ng mga karatig bansa, naging nagkaroon naman tinatawag na, sabihin na natin, pride. Naging proud naman po siya. At dahil nga po dito sa kanyang pride, ay eto na nga ang naging dahilan kung bakit napasama ang kanyang buhay. Kaya totoo nga po talaga, Totoo nga po talaga. Pride, go with before destruction. Nagpapauna daw po ang kahambugan o pagmamataas bago yung
pagkawasak o kasiraan ng buhay. Totoo mga giliw kong kapatid kay Kristo. Marami talagang mayayabang, no? Dahil sa kanilang kayabangan ay talagang talagang ah, napapariwara, nasisira ang kanilang ang kanilang mga buhay. At hindi exempted maging yung mga pamunuan o namumuno sa bayan ng Diyos noong unang panahon. Classic example na nga po ay wala iba kundi itong si Haring Hosea. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Again, habang siya habang siya ay namamayagpag, mas lalong, kumbaga, ay tumatag yung kanyang kapangyarihan, doon naman siya nakaramdam ng tinatawag na kayabangan. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya again, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, pinag-aaralan natin history, pero hindi natin after lang dito history, kundi yung lesson na makikita natin o yung aral na makikita natin sa mga kasaysayan na ating pinag-aaralan sa mga characters ng banal na kasulatan. Lalong-lalo na po mga characters may kinalaman saan? Sa bayan ng Diyos. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya again lesson mga kapatid, ang kayabangan ay walang ibang nagagawa sa ating buhay kundi kapinsalaan. Totoo yan mga kapatid kapinsalaan. At alam po natin, mamaya, babasahin din natin, alam po natin na isa po talaga sa hindi papasok sa kaharian ng langit ay ang mayabang. Pag di nagbago, Kasi bakit po? Yung kauna-unahang pasimuno ng kayabangan, which is walang iba kundi sino? Si Lucifer na naging Satanas. Ay alam po natin, nandun na nga sa langit, sinipa pa papunta rito sa lupa. At alam na natin kung anong kahihinat na niya pagdating ng panahon. Di po ba? May inilalaang parusa ang Panginoon para doon sa pinakapinuno ng kayabangan. Kaya sana po, nagiliw ko kapatid kay Kristo, ay kung meron tayo nito, sa halip na yung iba kasi be humble ay nagiging hambog. Di ba? So, alisin yung kahambugan, kayabangan sa buhay kung ayaw nating mapahamak. So, tuloy tayo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Paano nga ba nasabing naging mapagmalaki at naging mayabang itong Haring Hosea na ito? Ito po. Again, pakibasa nyo yung chapter 26 ng 2 Chronicles. Sabi po dito, isa sa pinaka-partikular na ginawa niya. Bakit sabihin na natin, nagkawindang-windang ang kanyang buhay? Ito po. He attempted to offer incense in the temple. Mga kapatid, tinangka niyang handog ng pausok ng insenso sa templo. Alam naman po natin kung sino lang yung pwedeng pumasok sa templo. May batas talaga, striktong may batas kung sino lang ang dapat magsagawa ng ganung bagay. Alam nyo na, kaya ipatuloy natin itong sinasabi ng ating lesson. At ang sabi dito, dahil doon sa pagtatangka niya na magpausok ng insenso sa templo, ano pong ginawa ng mga pari? Mga giliw kong kapatid kay Kristo, when the priest rightly stopped him because he was not authorized as priestly descendant of Aaron or Aaron, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Tama lang siya'y pinigilan ng mga pinigilan siya ng mga saserdote kasi hindi siya galing sa lahi ni Aaron o sa lahi ng Levita, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Dahil alam po natin na sila lang ang binigyan ng Panginoon ng pahintulot na magsagawa ng ganong bagay, lalong-lalo na may kinalaman pagseserbisyo sa templo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, dahil doon, yan po ay makita natin, basahin nyo lalong-lalo na yung 2 Chronicles chapter 22 verse 16 and 2 Chronicles chapter 26 verse 18. Sa verse 18 sabi dito, the king became angry and at this moment when the king reproof, nagalit siya, dahil hindi siya pinahintulutan, nagalit siya sa mga sardote. At ang sabi dito, nang siya po ay ayaw papigil, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Yun nga, naging arrogante pa siya, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Sabi dito, the Lord immediately struck him with leprosy. Ayun, ano nangyari po? Dahil sa halip na magpapigil siya, mga giliw kong kapatid kay Kristo, parang naging naging arrogante pa siya, nagmayabang pa siya. Ang ginawa ng Diyos ay agad-agad ay pinatubuan siya ng ng ketong, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At ang sabi dito, which he had
to the day of his death. At yun ang malungkot, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Yung leprosy o yung ketong ay hindi na nawala yun, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Hindi na nawala yun hanggang sa mamatay si Haring Hosea, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At ang sabi dito, alam naman natin na kapag may leproso ka o meron kang ketong sa panahon na yon, mga giliw kong kapatid kay Kristo, sineseparate na po, hinihiwalay ka. Hinihiwalay ka sa mga tao. Kumbaga sa ngayon, naka-quarantine ka. Di ka pwedeng makihalubilo sa mga taong normal ang kalusugan at normal ang buhay, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At ang sabi dito, mga giliw kong kapatid kay Kristo, sabi nga, he was excluded from the house of the Lord. Yan yung mabasa natin sa 2 Chronicles chapter 22 verse 21. At say, how ironic, ito daw po yung, kumbaga, sabihin na natin, kabaliktaran naman. How ironic, sabi dito, that Isaiah saw a vision of pure, pansinin po natin sa Isaiah chapter 6, ano nakita niya? Pure, dalisay na ano po, immortal, divine king. Pansinin po yung comparison, kasi talagang sa totoo lang po, namatay sino? Bagamat, masasabi natin talagang itinuturing din na isang magaling nga na ano po, na hari. Sino? Si Haring Hosea, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ng panahon nga nila propetang Isaias, ay talagang of course, marami nga ang nalungkot. Nalungkot talaga. Ang mga Hudyo sa kaharian ng ano po, ng Judea. Pero tandaan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, gaano mang kagaling, ito po, gaano mang kagaling yung kanilang human king, which is King Hosea, mga giliw kong kapatid kay Kristo, nakitaan pa rin natin ng ano po, nakitaan pa rin natin ng depektibong mga ano po, pag-uugali sa kanyang ano po, sa kanyang buhay. At alam natin na dahil nga sa pagiging arrogante o pagiging mayabang, kaya siya nilagyan ng Panginoon, pinatubuan siya ng ano, ng ketong. So naging impure siya. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Nagkaroon siya ng sakit na pinagdidirian ng panahong yon. At hanggang ngayon naman, mga kaibigan at mga kapatid, though educated na tayo when it comes sa karamdaman ng leprosy o ketong, marami pa rin po ang takot lumapit sa mga taong ano po, may ketong, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So ngayon, nung panahong mamatay, ang Haring Hosea, natural, nalulungkot ang bayan ng Diyos. Siya namang pagpunta ni propeta Isaiah sa templo. At doon sa templo ay ano po, ang ipinakitang pangitain kay Hosea ay hindi isang patay na hari na may karamdaman o may kabulukan, kundi isang hari ano po, isang hari na dalisay, which is walang iba kundi sino po? Si Yahweh, na ano po, nakaupo sa kanyang trono, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So, here is the comparison, mga kapatid. Yung haring namatay na kanilang ikinalulungkot dahil namatay nga, ay isang haring ano? Impure. And at the same time, mortal, may kamatayan. Compare sa Diyos, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Compare sa Diyos na ating kinikilalang ano po, hari. Ano nga po? Hindi lang siya dalisay, mga giliw kong kapatid kay Kristo, isang hari na walang kapintasan kumpara sa mga haring may ano po, may mga kahinaan. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang haring dalisay at isang hari na walang kamatayan. So, purihin ng Panginoon, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya dito nakita po natin, kita po natin na talagang yung pagpapakita ng Panginoon kay Propeta Isaiah sa pangitain. At ang Diyos ay nakita niya na nandun saan po? Langit, nakaupo sa kanyang trono. Mga giliw kong kapatid kay Kristo, ay ano po, ay isang mensahe para sa kanyang bayan na nalulungkot, nanghihina, na huwag kayong matakot. Kasi ang inyong human king ay may kamatayan at may kasiraan. Eto ako ang hari ng mga hari. Dalisay na hari, walang kapintasan, at hari ng mga hari na walang kamatayan. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. So, halimbawa, kung may ganyan kang kaisipan nung panahon na yon, nalulungkot ka siyempre, pero biglang pinakita sa'yo ng Panginoon, bakit ka naman malulungkot ng lubusan? Normal lang sa taong mamatay, pero ako na inyong pinakatotoong hari
ay kahit kailan hindi magkakaroon ng kapintasan at higit sa lahat, kahit kailan hindi mawawala ng buhay. Kaya mga giliw kong kapatid kay Kristo, again, magandang pag-aralan ng history, pero ayan naman, kung nalaman mo yung kasaysayan, wala ka namang leksyong makikita. And dito, introduction pa lang ng ating lesson for this week, napakaganda ng pagmuni-munihan. Ano po? So, tama-tama po ito, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Segue tayo ng konti. Tama-tama po ito sa mga taong talagang nalulungkot dahil alam po natin ngayon, di po ba? 2020, hindi naging maganda yung ating panahon, COVID-19, tapos eto, binabakunahan pa lang yung ibang mga taong, mga bansang mayayaman, kasi wala pa rito sa Pilipinas. Yung nauna yung mga bansang mapera, binabakunahan na yung kanilang mga citizen. Pero tayo, wala pang bakuna, may panibagong may panibagong strains na naman daw ng COVID-19 na sukat na talagang sa totoo lang, maaring ma-stress po tayo, ma-depress. Pero mga giliw kong kapatid kay Kristo, yung mga ganitong mga pangyayari kapag naiisip mo, ayun ay kung buo ang tiwala natin sa Panginoon, na sa kabila ng mga ganitong mga kalagayan, ay meron tayong Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon na kailanman, mga giliw kong kapatid kay Kristo, sa totoo lang, kailanman ay talagang dependable. Maaasahan siya At kung kanyang kalooban, do may mga anak siyang pinapahintulutan niya namang makaranas ng mga hindi magagandang pangyayari, pero generally speaking, ang Panginoon ay handang-handang proteksyonan, handang-handang iparanas ang kanyang proteksyon o ang kanyang pag-iingat sa kanyang mga anak, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya, ayun, wag po tayong may stress, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Wag po tayong may stress. Yung hari na ating pinaglilingkuran ay buhay na buhay, mga kapatid, buhay na buhay. Aware na aware siya sa ating aware na aware siya sa ating mga kinasasadlakang mga problema. So, alam niya, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya sa inyo, mga kapatid, sana na may wala. Pero kung meron man, panahon na ito para lalo nating baguhin yung ating pananaw. Panahon na ito para lalo nating ilaga, mga giliw kong kapatid kay Kristo, upang lalo nating pagtibayin. Alin? Yung ating tiwala, yung ating pananampalataya sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Otherwise, anong mapapala mo na kinikilala mo nga na may Diyos kang pinaglilingkuran, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero wala ka namang tiwala. Mga giliw kong kapatid kay Kristo, anong mapapakinabangan mo sa ganitong kaisipan? Kaya hayaan po natin, giliw kong kapatid kay Kristo, para na rin sa kabutihan natin, hayaan po natin na talagang ilagak natin ng gusto ang ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, mga giliw kong kapatid kay Kristo, na handa tayong handa tayong alalayan ayon sa kanyang kalooban. Again, with some exception, may mga anak siyang pinahihintulutan niyang makaranas ng mga hindi magagandang pangyayari. But nevertheless, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon. Eto, sige na. Worst came to worst, mga giliw kong kapatid kay Kristo, sabihin na natin, kagaya nito, may mangyaring hindi maganda. Ang tanong, kung may magandang hindi mangyari sa'yo, physically speaking, ano naman ang kinatatakot mo? Ano naman ang lugi mo? Wala ka namang lugi. Bakit? Kung totoo namang nagtiwala ka sa Diyos, di ba? Kung totoo namang pinagkatiwala mo ang buhay sa Panginoon kamot, may kahit anong mangyari. Anong kalugihan mo? Wala kang lugi. Bakit? Di ba? Ang sabi nga ng Panginoon Jesucristo, basta tayo may pananampalataya, hindi naman niya sinabi na pag may pananampalataya tayo sa Kanya, exempted tayo sa mga problema, exempted tayo sa mga karamdaman. Hindi po. Katulad din ito. Panahon ni Isaiah, hindi sila exempted sa mga problema. Krisis nga Mga giliw kong kapatid kay Kristo. May hinaharap nga silang krisis So wag rin po tayo magtataka kung sa panahon natin, individually and corporately, bilang iglesia o sa ating mga pansariling buhay, kung makakaranas tayo ng mga krisis, mga giliw kong kapatid kay Kristo, wag na po tayong manibago doon. Ang mahalaga, sa tuwing darating ang krisis, o may krisis o wala,
iba na yung pananaw natin. Hindi natin, sabi nga, hindi natin titingnan at hindi natin mas bibigyan ng importansya at panahon yung pagpapahalaga sa krisis na kinasasangkutan natin, kundi mas bigyan natin ang tuon, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ay yung Diyos na pinaglilingkuran natin na handang tumulong at sobra-sobrang may kakayanan na tapusin lahat ng mga krisis na ating nararanasan. Purihin ng Panginoon, mga giliw kong kapatid kay Kristo. I hope and pray na yan po ang magiging kaisipan na natin ngayon. Hindi yung sabi nga, look for Christ instead of the crisis. We should focus on Christ sa ating mga Kristiyano, or we should focus on God instead of the crisis, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya, ayan, sa pagpapatuloy, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ito po ang sinasabi, okay, there is a striking contrast between Hosea and Isaiah. Ano daw yung makita nating litaw na pagkakaiba sa pagitan ni Haring Hosea at Isaiah. So dito, Hosea reached for holiness presumptuously for the wrong reason. Pride. Tama. Alam niyo yung kanyang tingin niya kasi sa sarili niya, kumbaga, banal siya. Kaya gumawa siya ng sarili niyang gumawa siya ng sarili niyang diskarte na akala niya kaya-aya sa Diyos yung kanyang gagawin, which is, sabi nga natin, mali. Samantalang si Isaiah, mga giliw kong kapatid kay Kristo, at dahil nga, again, balikan natin si Isaiah, dahil nga doon ay, ayun, nagkaroon siya ng karamdaman, which is leprosy, na sa panahon nga nila, ay itinuturing itong isang, kumbaga sabihin na natin, kakaibang sakit na pinandidirian, na pag meron ka nga nito, ihiwalay ka sa bayan. So, naging impure siya, mga giliw kong kapatid kay Kristo, Naging impure siya sa tingin ng Diyos, of course, at ganun din sa kanyang mga kababayan. Kaya nga, nahihiwalay siya sa kanyang mga kababayan. On the other hand, sabi dito, si Isaiah naman, allowed God's holiness to reach him. Daw po, hinayaan ni Propeta Isaiah na ang kabanalan ng Diyos ang makita sa kanyang makita sa kanyang buhay, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Okay? At dahil doon, sabi dito, he humbly admitted his weakness and yearned for moral purity which he received. Tama naman po. Makita ni Isaiah yung kanyang kalagayan, kasi nga naman, nakita niya sa chapter 6, nakita niya yung Diyos na dalisay, yung Diyos na walang kapintasan, kumpara sa kanyang sarili, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Tandaan po natin, pamosong pambansang talata na lagi nating binabanggit, Isaiah chapter 64 verse 6. Si Isaiah din ang nagsabi na maging ang ating katwiran ay katulad lang sa isang maruming basahan. Nagiliw kong kapatid kay Kristo. At dito, alam ni Isaiah yung alin po yung kanyang kalagayan sa harap kumpara sa Diyos. At ikumpara mo naman kanino? Ikumpara mo naman kay King Hosea, na tingin niya may karapatan siya. Tingin niya ay banal siya, kahit may karapatan siyang pumasok ng ganun-ganon na lang sa templo kahit hindi pwede. Yun ang tinatawag nga po natin sa panahon natin ngayon na righteousness by righteousness by works na tinatawag, o kaya self-righteous ang tingin sa sarili. Ito yung mga proclaim righteous sa kanilang mga sarili. Ito yung mga taong banal ang tingin nila sa kanilang sarili. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ganon sino? Ganon si Haring Hosea. Samantalang si Propeta Isaiah ay kinilala niya, tinanggap niya, inangkin niya na siya po ito makasalanan, marumi, at hinayaan niyang pumasok sa kanyang buhay ang katwiran ng Panginoon. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. At wala nga pong sabi dito, like the tax collector in Jesus' parable, he went away justified, for all who exalt themselves will be humble, and all who humble themselves shall be exalted. Ayun, tama. Kung atin pong babasahin, dalawang paborito nating talata dito po sa aklat ng mga taga-Lucas, o aklat na sulat ni Dr. Lucas. Ito pong nasa Lucas 14. Ito ba, mga kapatid? Bago natin puntahan yung 18. Kung nasa Lucas 14, talatang 11. Makinig po maigi.
sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Narinig po natin mga kapatid, Again, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ayan, medyo talagang mahirap pong maging mahambog, Dapat maging humble, hindi mahambog. Mga kapatid, isa pa, yung binabanggit ng ating lesson, yung nasa Luke chapter 18. Okay? Ito po, sa verse 14. Ito yung patungkol sa comparison ng dalawang nananalangin sa templo. Yung isa yung Pariseo, ay yabang, 2 beses ako nag-aayuno, kumpara naman sa taong itong maniningil ng buwis, yun ang kanya, kinukumpara niya yung kanyang ginagawa doon sa ginagawa ng maniningil ng buwis. Itong maniningil ng buwis, by the way, bago natin basahin yung 14, simulan na nga natin sa 12. 2 beses akong nag-aayuno, sabi ng Pariseo. 1 linggo, sa 1 linggo. At nagbibigay ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa mga giliw kong kapatid kay Kristo, sana po ay naging maliwanag po ng husto yan sa atin. Ang nagpapakataas o nagmamataas ay ibabagsak o ibababa at ang nagpapakababa ay siyang itinataas ng Panginoon. Yung kinikilala mo, yung kalagayan na talagang walang-wala kung di ka lang kaaawaan. Ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, walang-wala, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ang ating katwiran, again, katwiran na nga lang, kasi dumi pa ng isang basahang napatakan ng regla. Yun po yun, Yun pong ibig sabihin ng Isaiah chapter 66 verse 4. Naging marumi ang basahan kasi nga napatakan ng regla, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So, kung yung ating katwiran ay katulad lang sa isang regla, gaano kalinis ito? Ay talagang kadiri, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya wala talaga tayong pwedeng ipagyabang sa harap ng Panginoon. At sabi dito sa pagpapatuloy, mga giliw kong kapatid kay Kristo, there is a striking similarity between Hosea's leprosy body and the moral condition of his people. Ayon. Ang kalagayan ng sakit sa katawan, physical na karamdaman o illness ni King Hosea, yung leprosy, kung gaano karumi, ay may kinalaman din o malaki ang kaugnayan sa napapanahong kondisyon o kalagayan ng kanyang bayan, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Nakita naman po natin, introduction ng ating pag-aaral nakaraang linggo, na ang Diyos ay halos hindi na rin naman natutuwa, o hindi natutuwa sa kanilang ginagawa, kahit ang dami pa nilang ritual na ginagawa, naghahandog ng baka, tupa, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Sabi ng Panginoon, hindi na ako natutuwa. Mga pagpupulong nyo, pati sabat nga, pati mga bagong buwan, kapistahan, hindi na ako natutuwa. Bakit? Kasi, marami naman silang ginagawang hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Isa na nga po doon ay yung pang-aapi ng mga taong mahirap na nga inaapi pa, etc. mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya ayun po, yung sakit sa katawan ni Haring Hosea ay inihalin tulad sa espiritual at moral na kalagayan ng bansang Huda ng mga panahong ito na ating pinag-uusapan. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Bakit po? There is no soundness in it. Wala daw pong maganda. Saan? Sa leprosy. Kundi ano daw makikita sa leprosy? Bruises, mga mga sabihin na natin, ito yung mga peklat. Di po ba, mga giliw kong kapatid kay Kristo? O sores, sugat, and bleeding wounds. Oo. Talagang nakakadiri, Yun ang kondisyon ng katawan ng isang taong may leprosy, mga giliw kong kapatid kay. Walang maganda doon sa taong may leproso o may tawag dito,
ketong, mga giliw kong kapatid kay Kristo. And then sa malapit na pagtatapos, sabi dito, the death of Hosea in about 740 BC marks a major crisis in the leadership of God's people. Eh, syempre, pag namatayan ka ng pinuno, ay syempre magkakaroon talaga ng problema. Lalong-lalo na nga po sa kanilang political context nung panahon na yon. Bakit po? The death of any absolute ruler makes his or her country vulnerable during a transition of power. Yung paglilipat ng kapangyarihan, di po ba? Mga giliw kong kapatid kay Kristo, hindi madali yun, ha? Hindi po madali. But Judah was in special danger because Tiglath-Pileser III had ascended the throne of Assyria a few years before in 745 BC. Kita po natin, itong hari na ito, kung inyo pong papansinin, si Tiglath-Pileser III ay isang isang taong talagang masabi na nating war freak. War freak talaga ito. At walang ibang ginusto kundi kubkubin yung mga bansang kaya niyang kubkubin. At nagili kong kapatid kay Kristo, alam na po natin, isa sa talagang nabihag ng bansang Assyria ay ang Northern Kingdom, which is yung kaharian ng Israel. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Itong pinag-uusapan natin, Judah, okay, ay alam natin kung anong bansa, anong bansa yung bumihag. Bansang Babylonia. Kaya talagang may krisis, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Sa panahon na ating binabalikan ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. May matindi silang krisis na kinakaharap, which is krisis nga ng leadership. At sabi dito, ng mga giliw kong kapatid kay Kristo, sino ba to? Assyria, and immediately went on the warpath which made this nation invincible superpower that threatens the independent existence of all nations in the Near East. Ito po yan, ha? In this time of crisis, God encouraged Isaiah by showing the prophet that he was still in control. Ayun. Ang giliw kong kapatid kay Kristo. Sa mga problema ang hinaharap ng bansang Huda noon. Again, natural, namatay ang hari nila, nalungkot sila. But at the same time, nandun yung kaba. Ngayon, sino yung susunod na hari? Anong mangyayari? May superpower na bumangon na handang hindi sila patawarin sa kagustuhan na pwede silang bihagin. At yun nga pong sister nation, which is the Northern Kingdom, ay binihag. Po natin, nasa 7 sa pag-aaral po, if I'm not mistaken, 722 BC. Okay, 722 BC nang mabihag ng Assyria ang Northern Kingdom. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. At hindi malayo na bihagin din ang Southern Kingdom. Pero alam natin na hindi yun ang pinahintulot ng Panginoon. Hindi yun. Hindi ang Assyria ang pinahintulutan ng Diyos na bansang bumihag sa Southern Kingdom. Na kung saan doon bilang sino po? Si King Hosea, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Again, ano po ang sabi? Sa kabila ng pangangamba ng bayan ng Diyos, partikular ang Kingdom of Judea, sa pagkamatay ni Haring Hosea. Sakto, timing talaga timing, tamang-tama, nagpakita ang Panginoon kay Propeta Isaiah sa pamamagitan ng isang vision o pangitain para ipa-intindi sa kanya na namatay ang inyong haring makalupa, ang inyong human king, but always remember that me, pertaining to Yahweh, of course, your immortal king will always be with you and still in control, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So yun po ang ipinahahatid na mensahe ng pangitaing yun kay Propeta Isaiah. In control pa rin ang Diyos, na hari ng mga hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga giliw kong kapatid kay Kristo, ayan po, magabing ito, ulitin po natin. Sa anumang mga krisis, sa anumang mga malalaking problema na kinakaharap natin, laging tatandaan na di hamak na mas malaki ang ating Diyos sa pinakamalaking problema
na ating dinadala sa ating buhay. Again, kung atin pong papansinin, walang ipapahintulot ang Diyos na na problema maliban sa mga problema na alam niya namang kaya naman nating mapanagumpayan higit sa lahat sa tulong ng kanyang biyaya. Ito bago tayo lubusang magtapos, mga gilig kong kapatid kay Kristo, may isa pang katanungan tayong pagbubulay-bulayan. Alam kong masyadong partikular na sa inyo itong talatang ito, pero bilang karagdagang inspirasyon para lalo naman talaga nating ilagak ang ating mga tiwala sa ating Panginoon. And sabi nga rito, wala pang pagsubok, take note 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tama yun. Sabi ko nga, dalawang grupo lang ng tao sa mundong ito ang walang problema sira ulo at patay. Pero hanggat normal ang buhay mo, meron ka talagang hindi ka patay, hindi ka sira ulo, meron kang mararanasang mga problema. Mga gilig kong kapatid kay Kristo. It's either lesser or greater, o kaya sabihin mabigat o magaan, but still, problema pa rin, mga gilig kong kapatid kay Kristo. Pero tandaan po natin, ang sabi, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. Eto na po, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin. Take note. Alam nyo na ito, pero ipagdidiinan ko lang po ulit. Tandaan po ito Tapat ang Diyos, mga gilig kong kapatid kay Kristo, at hindi niya naman ipapahintulot na tayo makaranas ng mga pagsubok nang higit sa inyong makakaya. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, Oo, meron problema, papahintulot ng Diyos na magka-problema tayo, maranasan natin ang ibang mga problema, pero hindi niya naman ipapahintulot na yung mga problemang yan ay mga problema na hindi natin kaya. Kaya purihin ng Panginoon. Kung ipahintulot man niya, pagpapala pa rin. Bakit? Pinahintulot nga, pero alam ng Diyos na yung kanyang ipahintulot na problemang daranasin mo, makakaya mo. Lalo na nga, mga gilig kong kapatid kay Kristo, tandaan po, hindi lang makaya, bibigyan niya kayo ng lakas. Again, purihin ng Panginoon. Bakit bukod sa kaya, bibigyan pa tayo ng Bibigyan pa tayo ng lakas upang makayanan ito at paraan, bibigyan tayo ng lakas at mga solusyon para mga paraan upang malampasan ito. Purihin ng Panginoon, mga gilig kong kapatid kay Kristo. Again, totoo po, na habang tayo namumuhay ng normal, hindi exempted ang Kristiyano saan? Sa mga problema na pwedeng dumating sa buhay na ito. Pero tandaan, ang ganda-ganda po ng pangako ng Panginoon, Hindi niya tayo bibigyan, hindi niya ipapahintulot yung mga problema hindi mo kaya. At higit sa lahat, higit sa lahat, bibigyan niya tayo ng kakayanan at kaparaanan na malampasan ang mga problemang kanyang pinahintulot na ating maranasan. Kaya mga kapatid, again, iba ng ating, kung dati-rati ang focus natin sa tuwing magkakaroon ng problema, ang focus natin ay yung problema. Ngayon, ang focus ng ating isip sa tuwing tayo po'y may mga pagsubok sa buhay, ang focus natin ay walang iba kundi ano kaya ang ibibigay na kaparaanan ng Diyos. Kasi, again, nandun na, given na, kaya mo sa tulong ng kanyang biyaya. Bibigyan ka ng kakayanan. Focus na lang natin, ano kaya ang ibibigay ng Panginoon na kaparaanan. Basta sure ako, may paraan siyang ibibigay. Tiwala lang tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Yun lang ang ating ipagkaloob sa ating Panginoon. Yung tiwala natin sa Kanya na siya ay mas may kakayanan na solusyonan ang ating mga problema. Mga gilig kong kapatid kay Kristo. Mga kapatid, I hope and pray na sa ating sa ating napag-aralan sa gabing ito, ay lalo nating ma-develop, lalo pong mahubog sa ating mga buhay. Alin po? Ang tiwala, pananampalataya sa ating Panginoon, mga gilig kong kapatid kay Kristo. At bago tayo pala maghiwa-hiwalay, mga kapatid, pasensya na ako, hihingi po ng pangunawa kasi po medyo nagkaroon ng yung shoutout natin, babawi na lang po tayo. Bukas siguro po tayo kasi nagkaroon ng bagong kumbaga development yung plan. Supposed to be ay hindi ko ihahatid yung aking anak sa Pangasinan. Dahil sabi ay may maghahatid sa kanya kasi yung akin pong anak na si Dangdang ay doon nag-work. So umuwi lang for New Year naman namin fellowship bilang pamilya.
So, sa madaling salita, iniisip ko po na hindi ko siya ihahati dahil yung kanyang kumbaga pinaka-boss na doktor ay nangako na isasabay siya, bigla pong hindi po nangyari, mga kapatid. So, obligado po akong ihatid siya dahil wala namang biyahe papunta doon sa Pangasinan, mga kapatid. Kaya kukunin ko po yung sasakyan ngayon doon sa ating pinaparadaan sa Bulacan. At susubukan ko pa na makahabol sa program natin sa pag-aralan natin. Kaya mga kapatid, hingi po ako ng pangunawa na wala po muna tayong shoutout. Wala po muna tayong shoutout. Babawi na lang po tayo bukas. Sa ating pong pag-shoutout. Pero bago po yan, yung shoutout, bago po yung ating pagtatapos, meron pong magandang katanungan na hindi natin tatapusin ang programa nang hindi natin natatapos itong hindi na itatanong itong katanungan na ito. Sabi po dito mga kaibigan at mga kapatid, basahin nyo, nire-recommenda again. Basahin ng 2 Chronicles chapter 26 verse 16 kung saan may kayabangan na nagnanais na pausok ng insenso si Haring Hosea sa templo, mga kapatid, di ba? Napinigilan nga siya ng mga saserdote o ng mga pari. Nagilig ang kapatid kay Kristo. Excuse me po. Ay dito, in what ways do each one of us potentially face the same thing? Sa anong kaparaanan daw, anong mga bagay na maaring pwede. Wala ngang templo na papasukan tayo. Pero makikita rin yung tinatawag na pagiging arugante. Nagilig ang kapatid kay Kristo. Arugante o kayabangan. Kaya, ang sabi po, how can dwelling on the cross protect us from that pitfall? Mga kapatid, paano daw po? Para daw hindi tayo magaya. Kay kay Haring Hosea, na presumptuously iniisip niya na porke siya'y magaling na hari, napaunlad niya ang kaharian ng Judea, nirerespeto siya ng mga karatig bansa na nakapaligid sa kanya, at ganun din mismo ng bansang Judea, meron na siyang karapatan doon sa mga bagay na hindi naman siya o wala naman siya talagang karapatan kahit konti, mga kapatid. Biro mo, dahil sa porke naging magaling siyang hari, sa tingin niya, lahat na lang ng bagay, pwede niyang pakialaman. So, anong tawag nga ulit po doon? Pagiging arugante at pagiging mayabang. Ngayon, mga gilig kong kapatid kay Kristo, ang tanong, paano daw po natin maiwasan na hindi na tayo matulad sa karanasan ni Haring Hosea? Yung mapagharian ba, yung ating, wala naman, sa totoo lang kasi mga kapatid, walang taong walang pride. Meron, lahat talaga may pride. Pero dapat hindi natin ginagamit yan. Mga kapatid, meron talaga, kaya ingat po, kasi baka matukso tayo, katulad nga nitong Haring Hosea na ito, matukso tayo na porque feeling niya, nirespeto siya, hindi feeling, totoo naman, nirespeto siya, magaling siya, napaunlad niya ang bansang Judea, kaya niya nang gawin lahat ng gusto niyang gawin kahit hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sabi nga, patuloy natin tingnan ang krus ng ating Panginoon Kristo. Tama? Pag lagi nating yun ang titingnan, mga gilig kong kapatid kay Kristo, hindi talaga tayo babagsak sa doon sa bangin ng distraction ng mga taong mayayabang. Again, pride goeth before distraction, mga gilig kong kapatid kay Kristo. Kung lagi natin titingnan ang karakter ng ating Panginoon Kristo, ay talagang malalayo tayo kasi doon sa mga nag-iisip na meron silang karapatan na magyabang. Pakinggan niyo po itong sinasabi mismo ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Tandaan niyo po sa 10:24 ng Mateo, ang sabi? Walang estudyante na mas marunong o mas mataas kaysa sa kanyang guro. Lalong-lalo naman, walang alipin na mas mataas kaysa sa kanyang amo. Tandaan niyo po. At bilang Panginoon na ating sinusundan, nagpakita ang ating Panginoon Kristo kung paano tayo magkakaroon ng paano tayo magkakaroon ng tamang attitude. Kahit pa nga tayo ay, kumbaga, nire-respeto, kahit pa nga tayo kinikilalang magaling ng mga taong naniniwala sa atin. Tandaan niyo po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, dito po sa 20:28. 20:28 ng Mateo. Anong sabi niya? Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay
sa ikatutubos ng marami. Nakita po natin, mga giligong kapatid kay Kristo, di ba tayo nahihiya dito sa ating kung magyayabang tayo, hindi ba tayo nahihiya dito sa Panginoong sinusundan natin? Noon sabi, siya nga mismo bagamat siya yung Panginoon, pero noon sabi, hindi ako pumarito para para paglingkuran, kundi upang maglingkod. At hindi lang maglilingkod, inialay pa niya ang kanyang ang kanyang buhay. Ay nakita po natin, yung Kristo, yung Panginoon na ating sinusundan, ay isang Kristong mapagpakumbaba. Isang Kristong hindi mayabang. Mga giligong kapatid kay Kristo. Kaya ang kapal na lang, sabi nga, ang kapal na lang ng ating mga skin, o ng ating mga balat, kung yung ating Kristo na inaangking Panginoon natin, nagpapakumbaba, tapos ikaw na tagasunod. Mayabang. May kasabihan po, sa Tagalog, may kasabihan. Yung bangaw daw, may mga tao kasing, ugaling bangaw, mga kapatid, totoo po, may mga taong ugaling bangaw. Ang bangaw daw, pag nakatungtong sa kalabaw, may kasabihan ganun ang bangaw, pag nakatungtong o nakadapo sa kalabaw, pakiramdam ng bangaw, mas mataas pa siya o mas malaki pa siya sa kalabaw. Nakatungtong lang naman siya, mga kapatid. Lalong-lalo na sa atin, nakakahiya tayo. As a professed follower, as a professed followers of Christ, mga nag-aangking tagasunod ni Kristo, yung Kristo natin, yung Panginoon natin na sinusundan ay nagpapakumbaba. And yet tayo, na mga tagasunod, ang yayabang, ay nakakahiya sa ating sinusundan. Nakakahiya sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Ang gilig kong kapatid kay Kristo. Ito pa, 28 yung binasa natin. Yung talatang 27, ito pa yung warning ng mga taong gustong magpa-importante, lalong-lalo na yung mga leader, ayan na nga. Yung mga gustong nangunguna. Ito ang tagubilin sa atin, ang ating Panginoon, mga gustong maging leader, makinig. Ang sino man sa inyo na nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Tingnan nyo. Kaya, ang tawag nga po dapat sa atin ay servant leader. Hindi mga hambog na leader, kundi servant leader. Mga tagapanguna, pero dapat nakikita sa atin, nakikita sa atin ang kapakumbabaan. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa dinami-dami po ng aking binanggit ngayon, pakatandaan, na sa panahon ng krisis, mapa-krisis, mapa-hindi, lagi lang natin ilalagay sa ating mga isipan na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na kahit kailan, hindi natin dapat pagdudahan ang kanyang kakayanan na tayo po'y maiahon sa anumang krisis o anumang mga problema na na ating kinakaharap. Again, pinapahintulot niya na magka-problema tayo, pero yung mga problema na yan, hindi niya ipapahintulot kung alam niya hindi mo kaya. Kaya mo, kaya niya pinapahintulot. At higit sa lahat, sobrang kayang-kaya kanyang tulungan. Tutulungan ka na, gagawa pa ng paraan para malampasan mo ang mga krisis na kinakaharap mo sa buhay. Kailangan lang, again, mga kaibigan at mga kapatid, kailangan? Tiwala. Tiwala lang, mga kaibigan at mga kapatid. Tiwala lang ang kailangan ng Panginoon sa atin. And second, mga kaibigan at mga kapatid, at napaka-importante rin, ay huwag kalilimutan na hindi kailangan ng Diyos ang mayayabang na mga tagasunod. Ang kailangan ng Diyos ay mga tagasunod na may copy-paste ng kanyang karakter. Mga giligong kapatid kay Kristo. Yung po? Ano isa sa karakter ng Diyos? Mapagpakumbaba. Mga giligong kapatid kay Kristo. Tandaan, we are created according to God's image at gustong ibalik yan ng Diyos. Yung imahe na yung nawala sa atin dahil sa kasalanan. At isa sa naging bunga nga ng kasalanan ay ang pagiging arrogante. Kasi nga, ang pasimuno ng kasalanan ay dun pa lang sa langit, nagyabang na, kaya nga nasipa sa lupa Kaya ulitin ko, kung yun ngang nuno, pinakapinuno, pinagmulan ng kayabangan, nandun na sa langit, sinipa pa palupa. Lalo naman yung mayabang sa lupa sa tingin nyo kung hindi magbabago. Kung yun ngang ninuno ng kayabangan, galing sa langit, nasipa papunta sa lupa, and later on, time will come, susunugin sa impyerno, yung mayabang pa dito sa lupa, sa tingin nyo aakyat sa langit. Hindi ho, isasama. Ang kapatid, isasama ng Diyos
Yung mga mayayabang na hindi magbabago. Kaya nga mga kapatid, kung meron kayong ganitong karakter, bato-bato sa langit, ang tamaan ay matuwa at magbago, hindi pa huhulian lahat para sa atin. Katulad po ng ating pag-aaral nung nakaraang sanlinggo. Na bagamat grabe na ang kasalanan ng kanyang bayan, pero ang Diyos still nananatiling nag-i-invite. Ali kayo, given hand, makasalanan kayo. Mga tuwiran kayo, pero wala naman talaga kayo sa katwiran. Mga ngatwiran lang kayo, pero mali pa rin dahil kita na nga ang kanilang mga immoralidad na ginagawa. Pero nananatili ang Diyos, nag-iimbita, nag-aanyaya. Hali kayo. Bagamat ang inyong kasalanan ay tila mapula, ay papuputiin ko na parang yan. Ang gili kong kapatid kay Kristo. At ano nga uli ang sinisimboluhan ng puti? Kadalisayan. So gusto ng Diyos na iangkop ang ating karakter sa kanyang karakter, mga gili kong kapatid kay Kristo. Kasi siya nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. I hope and pray na sa gabing ito, mga gili kong kapatid kay Kristo, again, salamat sa pangunawa na hindi po muna tayo ngayon magsi-shoutout dahil po may mga, mga biglaang mga pangyayari na hindi naman natin inaasahan at importante rin naman. Salamat po muli sa inyong pangunawa. Maraming salamat mga kapatid, and I hope and pray na atin pong buong-buong nakuha, nanamnam ang mensahe ng Panginoon sa atin sa gabing ito patungkol sa lubusang pagtitiwala sa Kanya at pag-iwas sa isang karakter na galit ang Diyos. Walang iba kundi alin po, yung kayabangan, yung pagmamalaki, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya ayan, maraming salamat po sa mahigit 124 tayo kanina. Umabot ngayon na nasa 150 ng mga nanonood. Mga kapatid, ako lang po'y makikiusap. Purihin ng Panginoon, maraming salamat po talaga sa inyo. At abangan po again, habang marami pa tayo. Abangan, kung lulubi ng Panginoon, pinakamatagal ang 3rd week, pero kung possible, if God's will, next week, magsisimula na rin po tayo ng ating devotional, yung pang-umaga, yung devotional natin sa umaga, magpapasimula na rin po tayo. Kaya pag-pray nyo rin po lalo ang inyong kapatid, na sana ay laging taglayin natin ang buhay at kalakasan. At habang marami pa po tayo, again, makikiusap po ako na kung kayo po hindi pa nakaka-follow at nakaka-like sa ating Facebook page, Paglapit kay Kristo, ay paki-follow naman po at paki-like. Paki-follow at paki-like. At meron na rin po tayo again ng ng ating YouTube channel, Paglapit kay Kristo rin. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ay paki-subscribe naman po at paki-hit nyo po, paki-pindot ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong mga ipopost na kung saan sa tulong ng Panginoon, sure namang gabi-gabi ay malamang bago naman o araw-araw meron tayong maipopost dahil nga po sa halos araw-araw naman tayong may Sabbath School lesson. Again, Facebook, paki-follow, paki-like, Paglapit kay Kristo page. YouTube channel, paki-subscribe at paki-hit po ng notification bell po natin. Mga gili kong kapatid kay Kristo. So muli, maraming salamat po at naway isama niyo po ako sa inyong mga panalangin sa atin pong panukalang pagbiyahe mamayang madaling araw going to Pangasinan at pabalik. Sana'y walang maging problema magmula sa sasakyan, sa daraanan at sa kung anumang mga checkpoint yan. Sana po'y makadiretso po tayo doon, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Basta isama niyo po ako sa inyong mga prayer. So ngayon mga kapatid, tayo po'y manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, lubos pong nagpapasalamat ang inyong mga anak na kahit papaano sa mga krisis na aming nararanasan. Salamat po. At ngayon ay lalo kaming magiging panatag sapagkat lalo po naming napatunayan na kayo ang Diyos na hindi lang nagmamahal, kundi sobrang nagmamalasakit sa bawat isa. Sa kabila ng mga problema, magaan man o mabigat, kayo nariyan. Salamat. Dahil kung pinapahintulot nyo man na kami makaranas ng mga krisis sa aming buhay, ito'y mga bagay na makakayanan ng bawat isa. At higit sa lahat, nandiyan kayo upang tumulong sa amin. At ganon din, gagawa kayo ng paraan upang magkaroon ng solusyon ang aming mga problema. At higit sa lahat, Panginoon, natutunan din namin sa gabing ito. Napakaiwasan ng inyong mga nag-aangking anak ang kayabangan, ang pagmamalaki, sapagkat isa po yan sa kinamumuhian mong ugali ng tao. Kaya naman, Panginoon, ang aming mga buhay ay kakitaan ng pagpapakumbaba.
Akin pong dinadalangin lahat ng mga kapatid sa mang dako ng mundo. Naway sila po'y makaranas palagi ng inyong pag-iingat, pagpapala, at higit sa lahat ng iyong pagmamahal. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin ko. Gamitin niyo po kaming maging liwanag at asin ng sanlibutan ito. At nawa, maging dahilan upang may maakay na mga mahalagang kaluluwa sa iyong banal na paanan. Akin din pong idinadalangin mga kapatid may mga karamdaman, naway inyo pong pagalingin. Sapatan ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon. O ano man nawa ang kanilang maging sitwasyon, patuloy rin silang magtalaga ng pagtitiwala sa inyo. Muli, naway, huwag kasumpungan ng pagmamataas ang inyong mga anak. Maraming salamat muli sa aking mga kapatid sa mang dako sila ng mundo naroon. Naway, Panginoon, patuloy naming maranasan ang inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa pagdinig sa inyong dalangin. Niling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Kristo Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga giliw kong kapatid kay Kristo, muli po tayo nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsuporta. Kayo po dahilan, bakit po tayo nagsasayang patuloy sa araw-araw ng ating pong buhay na patuloy na pinapahintulot ng Panginoon ay talagang ito ang ating pinapanukala. At sana muli isama niyo po ako sa panalangin. Kayo po ay nasa panalangin ko, hindi ko man maisa-isa, pero lagi po kayo nasa panalangin ko na sana po lagi tayong magkaroon ng makakita ng pagkakataon na sa bawat araw na atin pong nararanasan na muli tayong may taglay na buhay at lakas, ay patuloy nating magawa ang mga bagay na nais nating gawin. Hindi lang yung mga pansarili, kundi higit sa lahat mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At muli, mga giliw kong kapatid kay Kristo, maraming salamat po sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos ang pinaglilingkuran, isang Diyos at tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, Heso Kristo, Brother Richard Thompson, sa samahang ating pinagsasama-samahan, Seventh-day Adventist Church. Naniniwala po tayo na ito yung nalabing iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan. Maraming salamat at kayo'y kasama ko po sa loob ng iglesyang ito. At ako po'y nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod para sa ating Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito. Kaya nga po naway kayo rin mga kapatid, ipanukala nyo rin sa inyong mga buhay na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay hanggang sa kamatayan, naway ipapanukala natin na tayo magtatapat, magtitiis, mananatili, maglilingkod, magtitiwala sa ating Panginoon. Ayan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, muli maraming salamat. Salamat po talaga, sobrang thank you. Kung may higit pang salita sa thank you, yun ang gagamitin ko. Basta, mahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ayan, di po tayo maghiwa-hiwalay na hindi ko nasasabi na lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin po ako, tatandaan na kayo at ako ay mas higit na love o minamahal ng ating Panginoon. Ayan, bye-bye po na mga giliw kong kapatid kay Kristo. Muli, maraming salamat. Sama niyo po ako sa prayer sa amin pong gagawing pagbabiyahe mamayang madaling araw na may makarating at makabalik ng ligtas upang patuloy tayong magsama-sama sa ating gagawing paglilingkod sa ating Panginoon. Bye-bye po na mga kaibigan at mga kapatid. Thank you! God bless us all! Love you!